Hello everyone, kauwi lang ni Ate Red, galing ako na grocery. So, kumain muna ako dahil nakabili ako ng bread, paborito ko to. And then, bigyan ako ng friend ko ng cheese squeeze. So, ang charap. So, pag-usapan natin yung, alam ko maging dugyot, but malinis naman yung kamay ko, naghugas ko ng kamay. So, pag-usapan natin yung, gawa tayo ng part 2, disgrasyada na babae. So, sa sinasabi ni Kulaong everyone na ayaw niya yung pangalanan yung babae dahil baka malibel daw siya. Kulaong, yung dinadescribe mong babae, parang yung nanay mo rin. Ha? Excuse lang talaga, ha? Sa lahat ng mga babae na disgrasyada na pinagsabihan mo, no? Dahil hindi lahat ng disgrasyada ganun at hindi lahat ng babae ganyan katulad sa sinasabi mo. Wala ka lang talagang respeto sa babae. Pero kung ganyan ang tingin mo sa mga disgrasyada dong, yung mama mo, isipin mo din yung kwento mo na yung mama mo ay disgrasyada. Kahit ilang beses kong i-imagine ang sarili ko na si Marcos Sr. ay pinatulan yung mama mo. Parang ang layo sa mind ko. 'Di ba? Pero yan ang kwento mo. So ano naman ang, kung hindi mo pangalanan, naintindihan namin na hindi mo pangalanan yung babae na yan. Dahil alam namin, yung dinidescribe mo, parang yung nanay mo. 'Di ba? Kasi yung nanay mo, sa kwento mo lang ha, sa kwento mo lang. Hindi kami nag-judge sa'yo, sa kwento mo lang. Ang kwento mo, babaeng disgrasyada, kung sino-sinong itits na pumapasok sa bunganga at kung sino-sinong lalaki at nung nabuntis ay pinasalo ni Bunjing. So, sinalo ka pala ni ano, yung asawa ni ano, ni Nang Rimi mo, no? Si Mang Gilbert Mangusin. So, ang sinabihan mo na Bunjing ay si Mang Gilbert ba yun? Dahil anak ka sa ibang lalaki eh. Sa kwento mo, naanakan yung mama mo doon kay Marcos Sr. At later on, naging papa mo si Pacifico Marcos dahil, si Pacifico ang nagpirma dahil may asawa si, so kabit pala yung mama mo. Saan doon? Ano ba talaga ang totoo? So, para yung kwento mo dong, dinidescribe mo, binuburaot mo ang sarili mong nanay. Dahil ang kwento mo, ang nanay mo ay isang disgrasyada. Ha? Totoo man yan at hindi, pero kwento mo yan. So, dapat, mag-ingat ka sa kwento mo para hindi masumbalik sa'yo. Yan lang talaga. So, para sa akin talaga, itong kwento ni Mangusin, ganyan talaga mga sinungaling. Ang mga sinungaling talaga, sa sobrang kasinungalingan, makalimutin yung mga sinungaling dahil pag nagkwento ka ng kasinungalingan, hindi mo na maiisip yung realidad Kaya makalimutan mo na talaga kung ano talaga ang katotohanan sa mga sinasabi, katulad nito ni Kulaong, kung ano na lang pinagsabi, nakalimutan niya yung kwento niya. And then, bigla na lang siya nagsasalita at nambuburaot ng ganyan. At saka ikaw, sanay ka talaga mambuburaot sa mga babae, no? Wala ka talagang kwenta, no? Wala ka talagang kwenta, no? Sa totoo lang. No? Hindi ka pa naman pugi, ang pangit mo pa naman, tapos ang galing mo mambuburaot sa babae. Pilinggiro ka. No? Napakabastos mo. May anak ka. May anak ka na babae. May nanay ka. Ang nanay mo, kinikwento mo na ganyang klaseng babae. 'Di ba? So, ang pinahiwatig mo pala na Bunjing, ha? Si Mang Gilbert pala yun. Oh. Ngayon, gets na namin. Okay na. Gets na namin. Tsaka, wag kang ha? Wag kang mangbuburaot ng babae, ha? Dahil may anak ka na babae. Paano na lang, ikaw kaya, kung yung anak mo ay buburautin din sa iba, ano kaya maramdaman mo? Ikaw nga, mismo nga sa sarili mong bibig nga. Hindi mo na alam kung anong kinikwento mo Tapos yung kwento ng nanay mo, isa ding disgrasyada Tapos nagsasabi ka ng ganon? Walang yaka. Gago ka.